Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kronika, ika-6 na kabanata at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ngayong umaga, ito po ay tungkol sa lipin ni Ruben. Nung nakaraan ay pinag-usapan po natin ang tungkol sa lipin ni Simeon at ni Judah. Ngayon naman ay tungkol kay Ruben at Gad. Ang pamagat po para sa kabanatang ito ay mula sa verse 25. Maging tapat sa Diyos lalo na sa pagsunod. Si Ezra ang siyang nagsulat ng mga lipin na ito. At kailangan nating unawain kung ano ba ang nais sabihin ni Ezra sa kabanatang ito. Sa verse 1 to 10, pagdating sa imoralidad ay maaaring mawala sa iyo ang iyong posisyon. Dito ang nabanggit po tungkol sa immoralidad ay kung paanong si Ruben ay kanyang dinumihan o kaya ay kanyang inasawa ang isa sa asawa ng kanyang ama. Kanyang dinungisan ang dangal ng kanyang ama. Nang dahil sa pagdungis na ito ay nawala sa kanya ang posisyon o karapatan bilang unang anak. Ang mga unang anak ay mayroong karapatan na magkaroon ng doble sa kung ano ang kanilang mamamana. Pagdating sa Taiwan ay ganun din. Nang unang anak ay magkakaroon ng dobleng mana. Ngunit pagdating sa mga susunod na mga anak ay pare-parehong bahagi na ng mana ang kanilang matatanggap. Ngunit pagdating sa panganay na anak ay mayroon siyang matatanggap na mana at isa pang bahagi ng mana para sa kanyang magiging anak. Pangalawang karapatan na mayroon sila ay magiging leader din sila ng kanilang pamilya, magmimistulang hari sa kanilang pamilya. Kung kaya naman ang mga unang anak ay mayroong dobleng bahagi ng mana at matatawag din na hari ng kanilang pamilya at maging pari ng kanilang pamilya. Ngunit pagdating kay Ruben ay kanyang dinungisan ang dangal ng kanyang ama. Ngunit ang tatlong bahagi na ito pagdating sa mana ay hindi niya nakuha. Ang dalawang bahagi ng mana ay naibigay kay Joseph, gayunpaman ang otoridad ay naibigay kay Judah, kung kaya ang lipin ng mga hari ay nagmula sa lipin ni Judah. At sunod ay ang pagkakatawag bilang pari ay napunta naman sa lipin ni Levi.
Dito pagbulay-bulayan po natin kung bakit ang pagiging unang anak o ang biyaya ng pagiging unang anak ay napunta kay Joseph. Ito ay dahil ang buong Israel ay naligtas dahil sa buhay ni Joseph. Kung matatandaan po natin, ang pamilya ni Jacob ay dapat na mamatay na dahil sa gutom o taggutom sa mga panahon na yon. Ngunit dahil kay Joseph ay naligtas sila. Na maging ang kanyang mga anak na si Manasseh at Ephraim ay naibilang sa lipi ng Israel. Sa verse 2, paano naman naging mas matatag si Judah kumpara sa kanyang mga kapatid? Ito ay dahil nang ibinenta si Joseph bilang alila sa Ehipto. Kung matatandaan po natin, ay nais nilang patayin si Joseph, gayon paman ang panukala o ang iminungkahi ni Judah ay huwag siyang patayin bagkus ay ibenta na lamang sa mga Ehipto. Isa pang sitwasyon ay nang dapat sanang maiwan ang isa sa mga kapatid ni Joseph. Ngunit naging handa si Judah na ibigay ang kanyang sarili at siya na lamang ang madakip imbes ng kanyang kapatid. Dito maunawaan po natin na si Joseph ang siyang nakapagligtas ng buong pamilya ng Israel. Gayon pa man si Judah din ang nakapagligtas kay Joseph at sa iba pang mga tribo ng Israel. Dahil sa ginawang ito ni Judah, ay siya ang nabiyayaan upang magkaroon ng mga lipi ng mga hari. Dito nabanggit po ang tungkol sa lipi ni Reuben. Nabanggit ang tungkol sa unang henerasyon. Sa verse 4 ay nabanggit ang tungkol kay Joel. Nabigla na lamang pinag-usapan ang tungkol kay Joel. Pinag-usapan lamang ng kaunti ang tungkol sa mga anak ni Reuben, tsaka lumagpas papunta sa anak ni Joel. Ibig sabihin ay nagkaroon ng hindi pag-uusap tungkol sa 8 henerasyon. Ito ba ay dahil nawawala ang pangalan ng mga nasa liping ito? Hindi. Bagkus ay dahil ganito po ang nais na pagkakasulat ni Ezra. Dito na makikita po natin na may nais ipahiwatig ang manunulat na si Ezra. Sa verse 5, nabanggit po ang tungkol kay Baal.
At sa verse 6, anak ni Baal, si Bira, ang pinuno ng mga Rubenata na dinalang bihag di Tiglat-Pileser sa Assyria. At sa verse 10 naman, sa 6 to 8, verse 6 to 8. Dito mapapansin po natin ang pangalan ni Baal ay katulad ng pangalan ng isang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan na Baal ay Diyos-Diyosan pagdating sa pang-aani. Mapapansin po natin dito na isang tribo mula ang tribo ni Ruben ay mayroong problema pagdating sa mga Diyos-Diyosan dahil sila ay namalagi sa Baal Mayon. Bukod sa imoralidad na ginawa ni Ruben, ang mga sumunod naman na lipi mula sa kanya ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit na sila ay nagtrabaho upang makaani ng marami, ay mas lalo lamang silang nawawalan. Ang lahat ng kanilang paghihirap ay nawala dahil sila ay nadakip. Si Ruben ay naging dahilan ng pagkadungis ng dangal ng kanyang ama. Kung kaya nawala sa kanya ang biyaya sana ng pagiging isang mapagpalang panganay. At parehong sumpa din ang naipasa sa kanyang buong lipi. Sa verse 9, dahil marami silang kawan sa lupay ng Gilead, tumira rin sila sa gawing silangan hanggang sa tabi ng ilang na ang dulo ay nasa ilog Euphrates. Sila ay namalagi sa gawing silangan ng ilog Jordan. At madami silang mga pag-aari o mga kawan. Sila'y naghabol pagdating sa maraming kawan at pagmamay-ari, gayon pa man sa huli ay nawala din ang lahat ng ito. Sa verse 10, noong panahon ni Haring Saul sinalakay at tinalo ng mga Rubenita, mga Hagrita, tumira sila sa lupay ng mga ito sa silangang panig ng Gilead. Dito mapapansin po natin na tila wala silang matapos ang ilang taon. Naisulat ito sa ganitong paraan upang bigyang lakas ni Ezra ang mga taong nadakip. Sunod ay ang tungkol sa lipi ni Gad. Makikita po natin ang dalawang punto dito. Una, sa verse 17, ang mga talaang ito ay sinaayos ng si Jotham ay hari ng Judah at si Jeroboam naman ang hari sa Israel. Ang pagkakasulat dito ay ibang-iba sa kung paano na isulat ang naunang seksyon, ang tungkol sa lipi ni Ruben. Ngunit pagdating dito, hindi po nabanggit dito kung sino ang mga anak ni o lipi ni Gad. Nabanggit dito na mga talaang ito ay sinaayos ng si Jotham ay hari ng Judah. Ibig sabihin na itala ang lahat nito bago pa sila nadakip.
Ibig sabihin na itala lamang po ang mga tao o ang lipi bago ang pagkakadakip ng Israel. Ito po ang ginamit na ekspresyon ni Ezra sa lipi ni Gad. Sunod sa verse 11, sa dakong ilaga ni Ruben na nirahan ng mga anak ni Gad mula sa lupain ng Bashan hanggang Salika. Ibig sabihin, si Ruben at Gad ay nanirahan ng magkatabi. Mabibigyan po natin ito ng subtitle na "Huwag Sundin ang Mundo". Kailangan po nating pagtrabahuan ang pagsunod sa Diyos. Dito. Pinili ni Gad at ng kanyang lipi na sumunod kay Ruben. Ngunit sino ba ang pinili ni Ruben? Ang sinunod ni Ruben ay ang magkaroon ng madaming ani. At ang ibig sabihin nito, ang sinundan ni Ruben ay ang mundo at ang kamunduhan. Kung kaya naman masasabi po natin na ang lipi ni Gad ay sumunod sa mundo at hindi sa Panginoon. Sila ay sumunod sa konsepto ng mundo. Bilang leader ay kailangan po nating maunawaan ito, na sa pagsunod natin sa mundo, paniguradong ang mga pinangungunahan natin ay susunod na lang din sa mundo. Sa verse 18 to 22 ay makikita po natin ang isang espesyal na punto. Ito po ay tungkol sa kalahating lipi ni Manase. Sa pagtitiwala sa Diyos ay paniguradong naroon ang katagumpayan. Nabanggit po dito ang tungkol sa kalahating lipi ni Manase. Makikita po natin na nagkaroon ng problema sa mga liping ito. So verse 18, nabanggit po doon na mayroong 44,760 na kawal na naghanda. At sa verse 20 ay nabanggit na nagtiwala sila sa Diyos at laging nanalangin sa Kanya. Ang kanilang katagumpayan ay isang napakalaking tagumpay. Nabanggit dito ang mga kawan na kanilang nakuha at mga kawal na kanilang nabihag. Nung unay 44,000 lamang sila, ngunit sila ay nabiyayaan ng 100,000 na kawal bilang bihag. Nabanggit dito, marami silang napatay sa kanilang mga kaaway sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. Ang mga desisyon ni Ruben at Gad at maging ng kalahating lipi ni Manase ay nagkaroon ng mga maling desisyon nung una, gayon pa man nang sila'y kumaharap sa isang laban sa kanilang pagtawag sa Diyos ay tinulungan sila ng Diyos. Dito mauunawaan po natin na hindi natin kailangan laging sisihin ang ating mga ninuno pagdating sa ating
mga sumpa o pagdating sa problemang kinakaharap natin. Ang mahalaga ay ang magtiwala tayo sa Diyos at manalangin. Nangangahulugan lamang ito na ang lahat ay mayroong responsibilidad. Verse 23 to 26. Ang isang leader ay dapat na maging responsable sa kanyang espiritual na buhay. Dito makikita po natin ang espesyal na punto ni Ezra. Ang lipi ni Reuben ay naghabol sa mundo kung kaya naman nawala ang 8 henerasyon. Hindi nabanggit po ang kanilang 8 henerasyon. At si Gad naman ay sumunod din kay Reuben at nagkaroon ng bawas na 7 henerasyon. Sa verse 23, ang kalahating lipi ni Manase ay napakarami. Kumalat sila sa iba't ibang lupain mula sa Bashan hanggang sa bundok ng Hermon. Nabanggit po dito ang pinuno ng kanilang mga angkan. Sila ay magigiting na mandirigma at mga tanyag na pinunong kanilang angkan. Yun po ang sabi sa verse 24. Ngunit sa verse 25, ang mga lipang ito ay hindi na natiling tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang pinalayas ng Diyos. Dito sa lipi ni Manase, ang nabanggit lamang ay ang mga pinuno ng angkan na nadakip. At wala nang iba pa mula sa mga susunod na henerasyon. Ang mga taong nabanggit ay magigitang na mandirigma, ngunit sila ay nagkasala sa Panginoon. Ang kalahating lipi ni Manase, lalong-lalo na ang kanilang mga pinuno ay may mga problema. Sa kabila ng kanilang pagiging matatag, ay nagkasala pa rin sila sa Diyos. At ang mga liping ito ay sinira din ng Diyos. Sila ay binihag. Ito'y isang punto na dapat po nating maunawaan na maging responsable lalo na pagdating sa spiritual na buhay. Ang lipi ni Reuben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manase sila ay nagkaroon ng problema pagdating sa pagsunod sa Diyos. Kung kaya naman sila din ang mga naunang lipi na nabihag ng mga kaaway. Ngunit kailangan po nating maunawaan na kung nasa kanilang pagtawag sa Diyos ay tinulungan pa rin sila ng Diyos pagdating sa kanilang laban. Dito po natin mauunawaan na gayong ang mga ninuno natin ay nagkaroon ng problema lalo na sa pagsunod sa Diyos, ay maaari pa rin po tayong tumindig at mamili na sundin ang Panginoon. Hindi po kailangang ipasa-pasa ang responsibilidad lalo na sa pagsunod. Gayong naroon ang sitwasyon ng tila pagkakadakip, ay maaari pa rin po tayong gumawa ng desisyon at tumindig. Pagdating sa mga Israelita, gayong nawala sa kanilang bayan dahil sa gawain ng mga naunang henerasyon. Ngunit dahil sa tulong ng Diyos at sa pagpapala ng Diyos ay nakatindig ang mga susunod na henerasyon. Pinili nilang magtiwala sa Diyos at sila ay nagtagumpay.
Kung kaya naman kung pag-uusapan po natin ang 2.5 lipi ng mga tribong ito, maunawaan po natin na ang bawat henerasyon ay mayroong responsibilidad. Tayo man din, tayo ay nasa taong 2024. Effortless 2024. Effortless 2024, yan po ang tema natin para sa taong ito. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang kasama natin ng Diyos. At ang pinaka-importante din sa lahat ay ang kailangan po nating manalangin. Kung matatandaan po natin, kailangan nating manalangin ng 4 na taon at 40 araw sa bawat taon. Kung matatandaan po natin, ay nakatanggap po tayo ng propesiya mula kay Pastor Anton. Kailangan po nating maging matatag at ihanda ang ating mga puso. Kahit ano pa man pong problema na ating makaharap, kailangan po nating maging responsable. Kailangan po nating umiyak at manalangin sa Panginoon upang tayo'y kanyang tulungan. Purihin po natin ang Diyos. Mga kapatid, tayo po'y tumindig at purihin natin ang Diyos. Panginoon, kami ay susunod sa iyo.
Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Purihin natin ang Diyos dahil siya lamang ang Diyos na ating mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, sa atin pong pang-umagang debosyon ngayong umaga, na pag-aralan po natin ang tungkol sa 2.5 lipin na ito. Sila ay naghabol pagdating sa katagumpayan at kasaganaan. Gayunpaman ay nangyari na sila ay nadakip. Kung tayo po ay tulad ni Reuben, Gad at ni Manasseh, na sa ating mga puso ay mas pinipili nating maghabol pagdating sa katagumpayan at kasaganaan, ngunit wala doon ang pagnanais na sumunod sa Diyos. May mga pagkakataon na mayroon tayong maling motibasyon. Sa ating pagpili na maghabol ng kasaganaan ay paniguradong hindi po tayo magtatagumpay. Ating siyasatin ang atin pong mga puso kung ano po ba ang mga bagay na mas ninanais natin. Panginoon, naway patawarin mo ako. Dahil mayroon akong kasakiman sa aking puso. Akin lamang pinanghahawakan ang mga bagay na sa tingin ko ay tama. Hindi ko pinagkakatiwalaan kung ano man ang iyong hinanda para sa akin. Madalas ang aking mga plano ay para lamang sa aking sarili. Ako'y umaasa lamang sa aking sarili upang matanggap ang sariling kasaganaan. Panginoon, naway patawarin mo ko. Panginoon, bigyan mo ako ng puso na handang sumunod sa iyo. Tulungan mo akong maintindihan kung ano man ang iyong plano para sa akin. Panginoon, naway tulungan mo ako. Diyos Ama, kami ay umiiyak sa iyo. May
May mga pagkakataon na kasaganaan ang siyang tinitignan ko bilang Diyos. Ngunit Panginoon, walang maikukumpara sa iyo. Ngunit sa aking pagpapatuloy, lalong-lalo na sa paglilingkod, ang bawat kong pinagkukunan ng ligaya ay nagiba. Madalas ang aking kaligayahan ay aking inaasa sa katagumpayan at sa kasaganaan. Panginoon, naway tulungan mo kami. Tulungan mo ako. Naway ang puso ko ay hindi malito kung alin ang susundin. Panginoon, ikaw ang siyang dapat kong sundin. Walang anuman o sino man ang maikukumpara sa iyo. At ikaw lamang ang Diyos na siyang magpupuno ng aking puso. Panginoon, patawarin mo ang aming puso at isip. Patawarin mo ang isip namin na may maling focus. Panginoon, naway magkaroon ka ng habag sa amin. Ngayong umaga ay amin pong binabalik ang aming focus sa iyo. Ang nais lamang namin ay ikaw. Ikaw ay nag-iisa. Ikaw ang Diyos na lumikha sa akin at nagligtas sa amin. Panginoon, tulungan mo kami na umasa sa iyo. Panginoon, magkaroon ka ng habag sa akin, sa amin. Panginoon, tanggalin mo ang aming pagbibigay dangal lamang sa aming mga sarili. Tulungan mo kaming magbago. Tulungan mo kami magkaroon ng pagnanais sa iyo. Ikaw lamang, Diyos, ang siyang makapagbabago sa amin. Sa aming pag-asa sa aming sarili ay wala po kaming magagawa, kung kaya nais naming magbago. Nais namin, Panginoon, na sumunod sa iyo, ngunit wala kaming sapat na kalakasan. Mabilis po kaming maistorbo. At mabilis po kaming mag-focus pagdating sa kasaganaan. Ngunit ang nais namin at ang kailangan namin ay ang mag-focus sa iyo. Ikaw, Diyos, ang siyang makatutulong sa amin at makapagtatrabaho sa aming mga puso. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo ang aming buhay upang aming maituon ang bawat naming paningin sa iyo. Naway ang lahat ng mga bagay na nagbibigay attraction sa amin ay mawala. Panginoon, inaamin namin na kami ay mahina, kung kaya kailangan ka namin. Mga kapatid, sa pangumagang debosyon ngayong umaga, si Judah ay naging handa na angkinin ang responsibilidad. Mga kapatid, tayo po ay isang simbahan na mayroong mga cell leaders, may mga spiritual na leader. At ang lahat ng ito ay pinahalaga ng Diyos. Kung may mga cell leader po tayo na nagtutulak ng responsibilidad at pinipiling magsisi or manisi ng ibang tao, tayo ay manalangin sa Diyos at hingan natin ang kanyang kapatawaran. Kailangan po nating maunawaan na tayo ay maging responsable upang ating matulungan ng iba. Tulad ni Judah at ni Joseph ay naging handa sila na isuko ang kanilang sarili upang maligtas ang kanilang mga kapatid. Naway maging ganito rin po tayo.
Kung nagnanais kang maging responsable, kung matatandaan po natin ay dumating sa pagkakataon na ang lahat ng kalalakihan ay dumulog sa Diyos upang humingi ng kapatawaran. Maaari din po nating gawin ito bilang cell leader. Tayo'y lumuhod sa harap ng Diyos at umiyak sa Kanya na tayo'y Kanyang pakatulungan. Panginoon, mapababae man o lalaki, kami ay narito sa iyong harap sa aming aksyon ngayon. Aming ipinapakita sa iyo at kami ay sumusuko sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay at handa kaming humingi ng kapatawaran sa iyo. At handang tulungan din ng iba na humingi ng kapatawaran sa iyo. Kung ano man ang mayroon kami, ay siya ring aming ibabahagi. Panginoon, hindi lamang kami nabubuhay para sa aming mga sarili. Mayroon kaming mga kapatiran at mayroong mga taong dapat sundan. Diyos Ama, Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay na ito. Diyos Ama, mapa-online man o on-site, andito ang bawat isa lumuluhod sa iyong harapan. Panginoon, sa aming espiritu ay narito kami, tinataas ang aming puting bandera. Naway matanggap po namin ang posisyon bilang panganay na anak. Amin pong tinatanggap na kami ay iyong pinili bilang pinuno. Kami ay iyong tinawag bilang pari sa aming mga pamilya. Panginoon, sa aming pagpunta sa simbahan ay amin pong nauunawaan ang aming responsibilidad bilang espiritual na leader. Panginoon, ayaw po naming matulad kay Ruben. Naway bigyan mo kami ng tulad ng buhay ni Judah, na handang bumalikat ng responsibilidad para sa iba. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pananampalataya upang magkaroon kami ng malawak na isip at puso na magpatawad at magbigay. Panginoon, kailangan ka namin upang aming matanggap sa aming buhay ang responsibilidad. Panginoon, sa aming buhay ay amin pong nais ipakita ang iyong kadakilaan. Naway magkaroon ka ng habag sa amin. Panginoon, narito po ang bawat isa. Naway matanggap ka namin, pinupuri ka namin. Kami ay tumitingin sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng abilidad. Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng kalakasan. Tanggalin po natin sa ating buhay ang higit nating pagtingin sa sarili. Naway matanggal din sa atin ang immoralidad o kalaswaan. Kung tayo man ay masama,
at sakim, naway tanggalin ng Diyos ang lahat ng ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay amin pong tinatanggal ang bawat koneksyon sa sumpa at ang nais lamang namin Diyos ay ang magkaroon ng koneksyon sa iyo. Nais namin kumonekta sa Diyos Ama. Nais namin kumonekta sa aming tagapagligtas na si Jesus. Banal na Espiritu, naway palakasan mo kami. Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng pagpapala tulad ng sa panganay na anak. Banal na Espiritu, kami ay tumitingin sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na may takot sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na may takot at banal na takot sa iyo. Naway maging klaro ang aming paningin at nang makita namin ang bawat mong pangako. Panginoon, tulungan mo kami na makita ang bawat mong pangitain. Tulungan mo kami na sumunod sa iyo. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na maistorbo o kaya'y masunod ang gawain ng mundo, ang aming sariling emosyon, ang aming sariling pag-iisip. Panginoon, kailangan ka namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng spiritual na leader o kaya'y pagiging leader upang amin pong mapagtagumpayan ang bawat naming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, kailangan naming maging tulad ng isang leader na handang bumalikat ng responsibilidad at magtagumpay. Panginoon, bigyan mo kami ng spiritual na abilidad at maging ng oportunidad na magkaroon ng banal na takot sa iyo. Panginoon, tanggalin mo ang bawat naming kahinaan. Tanggalin mo ang bawat paghihirap sa aming puso, lalong-lalo na ang aming pagsunod sa aming kalamnan. Panginoon, kami ay umiiyak sa iyo at dumadaing sa iyo. Kami ay umaasa sa iyo, magtitiwala sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay tagumpay sa amin. Kahit ano pa man pong kasalanan at pagkukulang namin, naroon pa rin ang iyong habag at biyaya. Naroon pa rin ang iyong habag at biyaya. Panginoon, pinaniniwalaan ka namin. Worship you in spirit and in truth. We're in this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tayo pa ay tumindig at purihin natin ang Diyos. Worship you in spirit and in truth. Your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer. Panginoon, iyong naririnig ang bawat naming at panalangin. Face to face, I worship you in spirit and in truth. Panginoong Hesus, kami ay dumudulog sa iyo. Amin pong tinatanggap ang kalakasan na mula sa iyo. Sa atin pong mga kalagitnaan ay mayroon po tayong mga spiritual na leader, mga cell leader, mga co-worker. Maaari po tayong lumapit sa Diyos at gumawa ng desisyon
na sumunod sa Diyos. Upang sa ating pagsunod sa Kanya ay atin din magkakaroon din po tayo ng kalakasan na pangunahan ng iba sa kanilang pagsunod sa Diyos. Marami po dito ang tinawag bilang spiritual na leader. Akin pong iniimbitahan ang bawat leader na manalangin at umayon sa Diyos at naisin na matanggap ang pagkilos ng banal na espiritu at gawin ito ng may pag-ibig at kabutihan. Tayo ay magdidisipulo ng may pag-ibig na mula sa Panginoon. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Tayo po ay magtiwala sa Diyos. Tayo ay manalangin na magkaroon ng espiritual na kalakasan upang makapagbalikat po tayo ng responsibilidad. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagtataas sa amin. Tulungan mo kami na bumalikat ng mga responsibilidad. Naway maging handa kami. Ikaw ang Diyos na magtataas at magpapalakas sa amin. Panginoon, naniniwala kami sa bawat mong binibigay sa amin. Binigyan mo kami ng sapat na abilidad at kalakasan. Naniniwala kami sa iyong paggabay. Kami po ay narito gumagawa ng desisyon na sundin ka hanggang sa dulo. Kung sa tingin mo ikaw ay walang sapat na pananampalataya at walang sapat na pag-ibig, ikaw ay dumaing sa Diyos. Kung ano man ang iyong bawat kakulangan o pagkukulang, ay idaing mo ito sa Diyos. Naway bigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Maaring sa iyong espiritu ay nakakaharap ka ng problema. Ikaw ay manalangin sa Diyos at tumaing sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya kung gaano mo siya kailangan. Panginoon, sa aming pag-iyak sa iyo ay naririnig mo ang bawat naming panalangin. Sa aming pagtitiwala sa iyo ay hinahayaan mo kaming magkaroon ng katagumpayan. Maaring ikaw ay nasa kalagitnaan ng laban para sa iyong pamilya o kaya para sa bawat emosyon, sa bawat relasyon na mayroon ka, ikaw ay umiyak sa Diyos. Hindi sa ating sariling kalakasan, bagkus ay sa pamamagitan ng Espiritu na mula sa Panginoon na tayo ay magtatagumpay. Ang bawat laban ay para sa Diyos. Panginoong Jesus, para sa bawat pamilya na narito, bigyan mo kami ng kalakasan na magpatawad at upang maibalik sa dati ang aming mga pamilya. Panginoon, narito kami tumitindig, bumabalik at ng aming responsibilidad, kami ay dumadaing sa iyo. Amin din pong ipinapanalangin ang laban na mayroon ang aming simbahan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway ang simbahan na ito ay malayo sa bawat gawa ng kaaway, sa bawat salita ng kaaway.
Tayo po ay gumawa ng prophetic action. Akin pong tinatawag ang bawat nating tribe leader na tumindig sa stage. Tayo po ay gumawa ng tunnel. Tayo ay gumawa ng tunnel. At ang ikalawang henerasyon ng mga cell leader, sa inyong pagpasok dito ay gagawa din po tayo ng tunnel upang gumawa ng koneksyon. Ito po ay ang tunnel ng kaligtasan. Lahat ay maaari pong pumasok sa tunnel na ito. Ang ikalawang henerasyon ng mga cell leader. Amen. Pwede po kayong mas lumapit pa. Bawat leader ay gagawa ng tunnel na ito. Ang lahat ay maaaring makatanggap. Matapos ang ikalawang henerasyon ay ang ikatlong henerasyon. Tayo po ay magpuri at pasukin ang tunnel ng kaligtasan na ito. Hindi po tayo lalakad sa ating sariling lakarin. Ngunit atin pong ibababa ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Ito ay pagsasabi na kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Kanyang pagliligtas. Hallelujah! Panginoon, kami ay umiiyak sa iyo. Sa ating paglakad ay atin pong ideklara sa Panginoon na Diyos, nais naming sumunod sa iyo. Bigyan mo kami ng kalakasan na laging manalangin sa iyo. Na laging humingi ng kapatawaran sa iyo. Na matutong magbalikat ng responsibilidad. Panginoon, ang iyong simbahan ay dapat na pumasok sa kaligtasang ito. Panginoon, walang sino man ang maiiwan. Walang sino man ang aasa lamang sa kanilang mga sarili. Panginoon, hallelujah! Panginoon, walang ibang daan kundi sa pamamagitan mo. Walang ibang pangalan ang makapagliligtas sa amin kundi sa iyong ngalan lamang. Mga kapatid, tayo po ay pumasok sa tunnel na ito. Sa pamagitan ninyo ay maaaring madaming maligtas at makilalang Panginoon. Marami ang magpupuri sa Kanya. Walang sino man ang maiiwan. Ang lahat ay dapat na pumasok sa pagliligtas na ito. Panginoon, bigyan mo kami ng habag at biyaya. Ang lahat ng handa, ang lahat ng nagnanais ay makatatanggap. Ang lahat ng nais ay makatatanggap ng kaligtasan. Walang sino man ang magiging bihag dahil kami ay umaasa sa iyo. Maging sa panahon ng laban, kami ay magtitiwala sa iyo. Amin pong ibinababa ang aming mga sarili upang makasunod sa iyo. Hindi lamang po dito sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, sa China, sa Asia,
At sa buong mundo, ang nais namin ay ikaw at ang kailangan namin ay ikaw. Dito po sa pagliligtas na ito, sa kaligtasang ito, ang lahat. Panginoon, tulungan mo kami magbago. Panginoon, baguhin mo ang aming pag-iisip. Bata man o matanda, ang lahat ng nagnanais ay makakapapasok sa kaligtasang ito. Panginoon, naway magkaroon ka ng habag sa amin. Ikaw ay aming pinapasalamatan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang lahat. Dito po sa kaligtasang ito, kami ay hindi magtitiwala sa aming sarili, bagkus ay aasa sa iyo, Panginoon. Panginoon, ikaw ang tutulong sa amin. Panginoon, naroon ang iyong pagbibigay buhay sa alinmang lugar na kami iyong dadalhin. Pinupuri ka namin. At ang kasaganaan ay magmumula sa iyo. Ang kasaganaan ay hindi magmumula sa amin, bagkus ay sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapalang lahat. Naway magkaroon kayo ng katagumpayan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.